Bumaba ka. Hindi. Kung hindi ka bababa, diskwalifikado ka. Ayoko nang maglaro. Bumaba ka. Ayoko nang maglaro. Hindi. Bumaba ka. Atin pong binabati natin si Binibining Mumingyan sa ikaw-atin sunod-sunod na pagkakataon bilang kampeon ng panghuling paligsahan ng sanda sa lungsod ng Ilog. Kampeon. Kampeon. Minyan, may handaan para sa tagumpay. Sumama ka sa akin. Ayoko. Mumingyan, ang kasal mo sa pamilya diyang kailangan mong ituloy. Kung hindi, huwag kang mag-aasam na makapasok pa sa bahay. Naririnig mo ba ako? Pasensya na, hindi ako sasama. Ikaw, Ano ang gusto mong inumin? bigyan mo ako ng whiskey. Sandali lang po. Pasensya na, ganda. Na-freeze ang card mo. Na-freeze? Matandang lalaki. Gagamitin niyang paraan para pilitin ako na pumasok sa libingan ng pag-aasawa. Panaginip lang yan. Hindi ako naniniwala na itong kasal na ito ay hindi ko maayos. Guro. Magpatuloy ka. Guro. Sige, tuloy mo lang. Ikaw. Kayo. Mga walang hiya kayo. Mga classmate, party ng club. Nagsisimula na. Jiang Shao. Yung bagong class assistant na inassign ni Boss Jiang. Dumating na ngayon, ganito tayo, parang sobra na ba? Oo nga. Marami nang pinadala ang matanda para bantayan ako. Huwag kang mag-alala. Ngayong beses, hindi rin magiging problema. Kunin mo. Tara na. Transfer student, gusto mong mamatay? Simula ngayon. Ako na ang magiging boss ninyo. Siya yun. Ikaw pa ang gustong maging boss. Malaki. Malaki nga. Matanda. Mukhang bata ka pa, hindi ba? Oo. Bagong kaklase. Trip ko ang tipo niya. Sumunod ka sa akin. Gagawin kitang boss. Ano sa tingin mo? Ikaw si Jiang Shui? Kung alam mo, bakit hindi mo pa binitawan? May ayaw pa ba?
Anong hinihintay nyo? Sugod. Sugod! Lahat sugod. Siya masable humanda. Wala na. May iba pa ba? Ito ang sikat na grupo ng mga manggugulo sa mga guro, ang Troublemaker Tea Club. Pero parang ganun lang naman pala. Ako si Mumingyan. Ako ang bagong guidance counselor nyo. At ang magiging pinuno nyo. Sa mga susunod na araw, pinakamabuti para sa inyo na maging maayos kayo at makuha nyo ang diploma nyo. Hindi ko kayo lubusang pag-iinitan. Lalo na, kao. Lalo na. Ikaw. Binibigyan ko kayo ng 1 minuto upang maibalik ang silid-aralan sa dating ayos. Ako. Huwag mong isipin ikaw ay tao ng matanda na ipinadala ay matatakot ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo walang sino man ang makakapigil sa akin. Mumingyan. Ginong Jiang. Tawagin mo ako bilang guro. Ano ang nangyari? Napakawalang ingat mo. Sige, umalis ka. Mumingyan, kung natatakot ka, umalis ka sa harap ko. Ginong Jiang. Pasensya na. Hindi ako muling makikipagtalo sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako. Jiang Shui. Sige na. Uy, classmate, ano na naman? Wala. Classmate. May naiwan ka ba sa akin? Ano? Tara na. Walang kwenta. Walang kwenta. Ginawa ko na yan lahat. Gamit mo pa yung mga teknikang tira-tira ko para labanan ako. Pinapayuhan kita. Mag-aral ka na lang ng maayos. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging bastos ako. Bago matapos ang klase, ayusin niyo ang classroom. May ayaw ba? Wala. Ayusin na natin to. Mumingyan. Hindi ito ang huli sa'yo. Jiang Xiao, anong gagawin natin? Talagang susunod tayo sa kanya? Oo nga. Hintayin mo lang. Marami akong paraan para ipahamak ka.
Sino yan? May pangahas namang abala sa pagtulog ko. Ang sarap ng tulog mo, mukhang lahat ng kaalaman ay alam mo na. Kung ganun, umakyat ka rito. Solusyonan mo ang problemang ito. Wala pang guro ang nangahas mang abala sa pagtulog ko. Mumingyan, ikaw ang may kasalanan nito. Umalis ka dyan. Mumingyan, ikaw... Ikaw... Ngayon ay inaayos ng paaralan ang pagsusulit para malaman ang kakayahan ninyo. Naniniwala akong bawat isa sa inyo ay may reklamo sa akin. Kaya bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Kung sa pagsusulit na ito kaya ninyong mandaya sa harap ko at magtagumpay, hindi na ako makikialam sa anumang gawain ninyo. Ano sa tingin ninyo? Ginong Jiang, Ang sinasabi mo ay totoo? magsimula na ang pagsusulit. Una. Pangalawa. Pangatlo. Panlabinlima. Ikaw. Ikaw na lang ang natira ngayon. Kaklase Jiang. Mga tanga. Ako pa ang aasahan ninyo. Tapos na ang oras. Mumingyan. Kahit na binaligtad mo man ang buong mesa na ito, hindi mo pa rin mahuhuli na nandadaya ako. Saging. B. Mansanas. Piliin ang A. Kotse, piliin ang C. Natalo kayo. Kuya, Baka ngayon tayo na lang ang sumuko. Hindi natin siya kayang talunin. tama. Hindi rin natin siya matatalo. Nahuli pa tayong nandadaya. Ano pa bang magagawa natin ngayon? Dati pa na yung matanda, hindi naman ako pinapansin. Ngayong na-ospital si kuya, bigla siyang nagpapakita ng kabaitan sa akin. Gusto niya akong kontrolin ngayon? Huli na. Ang galing mo, Xiaoqi. Sa hinaharap, ang negosyo ng pamilya Jiang ay sa'yo mapupunta. Sige. Umuwi na si Xiao Shui. Mayordomo, samahan mo ang bata sa pagkain. Papa, sa math exam ko ngayon, nakakuha ako ng perfect score. Halika na, bata.
Hindi. Kung susuko ako ngayon, tiyak na gagamitin yon ng matanda para pauwiin ako at pamunuan ng Jiang. Tama. Kailangan nating mag-isip ng paraan para mapaalis siya. Jiang Shao, may naisip akong plano. Kaninang hapon si Leon ay nakipag-away sa atin. Hindi ba't magaling siyang lumaban? Isama natin siya. Kung manalo siya, ire-report natin na ang guidance counselor ang nanguna sa away para matanggal siya sa eskwelahan. Kung matalo naman siya dahil tayo ang nanalo sa pustahan, mapapaalis din natin siya. Ano sa tingin mo? Magandang ideya. Mumingyan, hindi ako naniniwala kung may lakas ka ng loob makipagsapalaran ka ulit sa akin. Lahat ng panloloko mo sa mga guro nalaman ko na. Ang ipinagmamalaki mong pandaraya, lahat iyon ay nahuli ko mismo. Ano pa bang pagsasapalaran natin? Si Leon, yung tambay sa labas, laging nang aapi sa amin, mga miyembro ng Tishi Samahan. Kung matatalo mo siya, susunod ako sa lahat ng gusto mo. Pero kung hindi mo siya matatalo, kailangan mong umalis ng maayos sa eskwelahan. Ano sa tingin mo? Sige. Pumapayag ako. Ang ganda naman ng babae. Sir Jiang, alam mo bang hindi mo ako kayang talunin, kaya gagamit ka ng pangakit? Ngiting-ngiti ka pa, oras na para tapusin ka. Siya. Siya ba? Tama siya nga, hinarang niya ako sa kakahuyan at ginambala ako. Ano bang sinasabi mo? Iniimbitahan lang kita para magsaya sa gabi. Ikaw, Talaga namang para lang humingi ng hustisya para sa miyembro ng grupo. Mukhang hindi naman ganoon kasama si Jiang Shui gaya ng sabi-sabi. Leon, napagkasunduan na natin kung mananalo ako ngayon. Mula ngayon, huwag mo nang gambalain ang mga babae sa paaralan. Kapag nakita mo ako, lumayo ka. manalo ka muna bago ka magsalita. Mga tol, sugurin nyo. Ikaw lang, magmamalaki ka sa amin, papatayin kita ngayon. Okay lang kung mga bata ang nag-aaway pero pagdating sa patalim, sobra na yan. Babae ka lang, hinampas mo ako. Ikaw talaga ang dapat hampasin. Muminyan, guluhin mo siya para sa akin. Ikaw. Sige. Mga tol, paligiran nyo sila. Ipaligid sila. Muminyan, hindi ba't magaling kang makipag-away? Kilos na. Kung gusto mong makipag-away, ikaw ang gumawa. Marunong ka bang sumayaw ng tango? Naglalandian pa kayo? Sugurin nyo sila. Itaas ang binti. Iunat ang kamay. Nanalo tayo. Leon, sa susunod kapag nakita mo ang mga babae sa aming paaralan, umiwas ka. Jiang Shui, ako ang nanalo. Tandaan mo ang ating pustahan. Ano naman kung nanalo ka? Bilang guro sa paaralan, ikaw pa ang nanguna sa away. Tiyak na tatanggalin ka ng paaralan. Gusto mo pa akong kontrolin para sa matandang yon? Panaginip.
Jiang? Boss Jiang, narito ako para kanselahin ang kasunduan sa kasal. Binibining mo? Alam kong hindi mo gusto ang batang si Jiang Shui. Hindi mahalaga kung magpakasal kayo o hindi, basta't maging guro ka ni Jiang Shui, ituwid mo siya, makapagtapos siya ng kolehiyo at maipamana ang ari-arian ng pamilya Jiang. Ang kasunduan sa kasal, pwede nang kanselahin. Deal. Tama na. Jiang Shui, kung hindi lang dahil si Boss Jiang ang nag-utos ng kasunduan sa kasal natin, akala mo ba gusto kong Makipaglaro sa'yo. ng ganitong walang kwentang laro? Kung lalaki ka, tanggapin mo ang pagkatalo. Ano, ikaw, gusto mo ang katawan ko? Ingat! Mingyan. Mga tol, umatras na tayo. Muming yan, gumising ka. Anong ginagawa nyo? Tulungan nyo siya. Tumawag ng ambulansya, tawagan nyo, tulungan nyo siya. Muming yan, gumising ka. Huwag kang matulog. Kasal lang ba? Payag na ako. Anong sinabi mo? Muming yan, gumising ka, muming yan. Pagmasdan mo ng mabuti, kapag hindi siya nagsasalita, maganda pa rin naman siya. Mahirap talunin ng ganda. Hayaan mo na. Basta huwag lang ako pauwiin para magmana ng ari-arian, magsakripisyo ng konting ganda at pakasalan siya. Wala namang masyadong problema. Bakal ba ang ulo mo? Ang sakit, namatay na ko. Anong ginagawa mo? Natalo ako sa pustahan. Ako'y sumusuko. Pwede akong magpakasal sa'yo. Pero pagkatapos ng kasal, kung wala akong pahintulot, hindi ka pwedeng humawak o kumalabit sa akin. Ikaw, Ano ba ang gusto mong gawin? Ang bilis naman ng takbo. Hindi maganda to. Ano ba? sinong nagsabing, ikakasal ako sa'yo? Sino ang nagsabi sa'yo? Napakakasalan kita? Paano nangyaring galing sa mainit mong bibig? Ay lumabas ang napakalamig mong salita? Gusto kitang halikan. Naku. Manang, wala akong nakitang kahit ano ha. Oo nga. Tumigil kayo! Yung sinabi ninyo kanina, tungkol sa akin ano yon? Manang, Gage, guro mo. aray, guro mo. Guro mo. Kayo, iuwi nyo si Jiang Shui. Simula ngayon, bumalik na kayo sa paaralan para magklase. Jiang Shui, talo ka, tanggapin mo. Mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng gulo. Tapusin mo nang maayos ang pag-aaral mo. Kung hindi, alam mo na, ang kahihinatnan. Kaya, hindi mo talaga balak na pakasalan ako. Naiintindihan ko na. Pinadala ka ng matanda para bantayan ako, para matapos ko ang pag-aaral ko, tapos pauwiin ako para magmana ng pamilya Jiang. Panaginip lang niya yon. Mas gugustuhin ko pang mapahamak sa'yo kaysa matupad ang gusto niya.
Nanay. Nanay. Mingyan, Inay. hindi na kita kayang protektahan ngayon. Tandaan mo, bilang isang anak ng mayamang pamilya, huwag mong hahayaan na dahil sa pakikipag-alyansa sa pamamagitan ng kasal, ay isasantabi mo ang iyong sariling kaligayahan. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Nanay, gising ka. Nanay. Inay, hindi ko kailanman malilimutan ang mga sinabi mo. At saka, lihim akong bumibili ng mga shares ng grupo ng mo. Panoorin mo lang. Siguradong papagbabayarin ko ang mag-asawang taksil na ito sa ginawa nila sa'yo. Muming yan. Bumaba ka riyan. Ate, dumating ka na. Hindi pa kayo kinakasal. Sino ang nagpahintulot sa'yo na bumalik? Araw-araw ang ayos mo parang halimaw. Nagloloko ka sa labas. Ang mukha ng pamilya mo ay napahiya mo na. Chenjon, ang mga kabataan ngayon may sarili na silang mga ideya. Hindi tulad noong panahon natin, ang babae. Dapat ay mahinhin at eleganteng babae. Ikaw, dapat mong igalang ang kagustuhan ng anak mo. Mahinhin at eleganteng babae? Maging kabit, umakyat sa kama ng asawa ng matalik mong kaibigan. Magkaroon ka naman ng hiya. Paano mo kinakausap ang nanay mo? Patay na ang nanay ko. At saka, kung sa tingin mo ay masunurin at mabait si Mo Yuan Yuan, pwede mo siyang ipakasal kay Jiang Shui. Ngayon, ilalagay ko ang salita ko dito. Ako, hinding-hindi magpapakasal para sa pamilya mo. Kung hindi dahil hiniling ng pamilya Jiang na ikaw ang pakasalan ng binata nilang si Jiang, ang magandang pagkakataong ito ay mapupunta pa ba sa'yo? Para sa pamilya mo, kung hindi mo ito papayagang kasal, itatali kita at dadalhin kita roon. Kung kaya mo, subukan mo. Ikaw, maghintay ka. Hindi ako naniniwalang hindi kita mapapasunod. Chenjon, ang pamilya Jiang ay napakayamang pamilya, napakagandang kasal. Talagang papayagan mong pumunta ang putang iyan? Huwag kang mag-alala Yuan. Inayos ko na para sa'yo ang posisyon bilang guro sa musika ni Jijiang. Basta mahuli mo lang si Jijiang. Ang magandang kasal na ito ay natural na mapupunta sa'yo. Tatlong ace, may kasamang tatlo. Ako ang nanalo. Kiki ko, Jenny, huwag kang umalis, please. Umalis ka dyan. Kiki. Jenny. Sinyan ito, malinaw naman. Ano? Gusto mo ba nito, coach mo? Lahat ng ito ako ang nanalo. Kung gusto mo, ibigay ko sa'yo. Walang anuman. Jenny. Kung tama ang alala ko, kayo ay dapat nasa music room para sa klase ngayon. Oo, tama si coach mo. Tara na, tara. Klase na. Tara na. Pupunta ka ba sa klase? Kahit lunukin mo ako ng buhay, hindi pa rin ako pupunta. Tulong! May gustong pumilit sa isang inosente at dalisay na lalaki. Tulong! Saklolo! Aray. Ito na yung bagong dating. Guro sa musika. Ang galing niyang magpiano. Sa mga susunod na klase sa musika, hindi na ako a-absent. Tapos na. Umalis. Tingnan nga ng binata. May mapapanood tayong maganda.
Kamusta mga estudyante? Ako ang bagong guro nyo sa musika. Ako si Muyon Yuan. Ginoong Jiang. Nako, hindi ko pa nakikita si Ginoong Jiang na tumitig ng ganito katagal sa isang babae. Baka naman sa guro sa musika, love at first sight na. Oo nga, tama. Ate, kaya pala tumanggi ka sa arranged marriage dahil pala alam mong hindi ka niya magugustuhan. Tama ka. Ang kasal na walang pag-ibig ay libingan. Meron ka pa namang kakayahang kilalanin ang sarili mo. Tamang-tamang dating mo. Ikaw ang magdala sa kanya, ikaw ang magpakasal. Tingnan natin kung kaya mo ba. Kaya magmasid kang mabuti. Ipapakita ko sa'yo kung ano ang ibig sabihin ng nakakaakit na karisma. Ginoong Jiang, huwag kang tumanga dyan. Sabihin mo na sa mga estudyante na magklase na. Sige. Yuan, ito ang apoy ng pag-ibig na nag-aalab sa puso ko para sa'yo. Pwede mo ba itong pansamantalang patayin? Baka masyadong mainit ang pag-ibig ko. At makapaso sa'yo. Talagang love at first sight si Ginong Jiang sa akin. Mukhang ang posisyon bilang ginang ng pamilya Jiang ay akin na. Mumingyan. Anong laban mo sa akin? Kumusta, Jiang? Ang romantic mo talaga, Jiang. Ang ganda ng bulaklak bagay sa'yo. Para sa'yo to. Salamat. Uod, ikaw. Mumingyan, pakisuyo. Alisin mo yan. Bilisan mo. Regalo sa'yo ito ni Jiang. Regalo sa'yo ito ni Jiang. Dapat mo itong ingatan ng mabuti. Hindi. Jiang, pakiusap. Takot na takot talaga ako sa mga uod mula pa nung bata ako. Pakisuyo, alisin mo yan. Bilisan mo. Sige. Oh. Jengmyu. Mali ang ginagawa mo. Ang bulati ay kapaki-pakinabang na insekto. Kaibigan natin yan ng mga tao. Ganito mo ba ito tratuhin? Mumingyan, ikaw ang may pakana nito di ba? Ikaw ang nag-utos para mapahiya ako sa harap ni Jiang. Mali ang sinasabi mo. Si Jiang halata namang gusto ka niya. Kaya nga siya nagbibiro sa'yo ng ganyan. Tama ba, estudyanteng Jiang Shui? O Jiang Mu. Alam mo ba, nasa totoo lang, iba ka. Alam mo ba, sa totoo lang, ikaw ay kakaiba. Ano? May dalawang klase ng tao na nakakaakit sa akin. Yung una ay yung sobrang ganda parang diwata. Yung pangalawa? Yung pangalawa naman ay tulad mo. Ako? Ang ibig mong sabihin, mas maganda pa ako sa diwata. Hindi. Yung tulad mo mukhang kakaiba pero punong-puno ng tiwala sa sarili. Ay talagang nakakaakit. Huwag kang tumawa. Huwag kayong tumawa. Ako ang inyong substitute teacher. Kung tumawa pa kayo lahat kayo, babagsak. Bibigyan kita ng bagsak. Naku, natatakot ako, bagsak. Talagang hindi mali ang sabi-sabi tungkol sa grupong kinatatakutan ng lahat ng guro ang Troublemaker Tea Club. Ang mga pakulo nyo. Ay sunod-sunod talaga. Teacher mo maligayang pagdating sa City University. Nagustuhan mo ba ang sorpresa naming welcome? Magpapakilala na ako ng maayos. Ako si Jiang Shui, ang presidente ng Troublemaker Tea Club. Jiang Shui. Young Master Jiang, ikaw... Yes! Panalo. Ikaw lang talagang tanga ang palaging natatanso ni Jiang Shui. Ikaw. Mumingyan, hintayin mo. Malaya na. Mabuhay si Young Master Jiang.
Young Master Jiang, Yang Master Jiang, tingnan mo kung gaano kasaya si Muming yan. Ang plano kong ito na ibigay ang gusto niya. kamusta? Maganda. Unang hakbang ng Revenge War Plan. Tagumpay. Unang hakbang sa plano ng malaking paghihiganti. Tagumpay. Jiang Shao, tinulungan mo si Muming yan na lokohin ang pinakaayaw niyang kaaway. Tiyak na iniisip niya ngayon kayo ang prinsipe na sumagip sa kanya mula sa masakit na pamilyang pinagmulan niya. Tama. Hindi magtatagal ay mahuhulog na siya ng lubos sa'yo, ikaw lang ang papakasalan niya. Ikaw talaga, Muming yan. Sa buong buhay ko. Ako lang ang laging tumatanggi sa iba. Ako na nga mismo ang nagpakumbaba at pumayag sa kasal para sa alyansa. Ayaw mo pa rin pala. Muming yan, ano sa tingin mo ako si Jiang Shui? Jiang Shao, kumalma ka, hindi natin kaya. Ang babaeng demonyong iyon, oo nga. Bakit naman? Hahayaan niyo lang bang ako ang inyong amo? Ay paglaruan at tapihin. Ni Muming yan hanggang sa mawalan ng dangal. At mapahiya ng todo, huwag kang umiyak. Jiang Shao, may naisip akong paraan para makabawi ka. Ito yon. Sabihin mo na. Ganito, ako ang magtatanong-tanong kung ano ang gusto ni Muming yan at kung ano ang ayaw niya. Gusto. Ang ganda, gusto ko. Muyuan-yuan ayaw. Ayaw. Ang galing, Porsigido kang manligaw sa kanya, unti-unti. hanggang sa mahulog siya sa'yo. Kapag nahulog na siya ng todo, bigla kang lalayo ng walang lingon. Pagdating ng panahong iyon, siya na ang iiyak at magmamakaawa sa'yo na huwag mo siyang iwan. Shuesi. Tama na? Magandang plano. Ganito na lang ang gawin natin. Malaking plano ng paghihiganti. Simulan na. Ang ating slogan ay, Gulo-gulo. Gulo. kapag si Muming yan ay nahulog na ng lubos sa akin at hindi na makapigil, walang duda kung itatapon ko siya. Sasaktan ko ng todo. Ang puso niya, Tara na, wala ang guro. maglaro tayo ng baraha. Tara. Mga kaklase, saan kayo pupunta? Mga estudyante, saan kayo pupunta? Guro mo. Umalis na ang mga guro ng musika. Kung gusto mo rin pakawalan mo na kami, hayaan mo kaming magpahinga rin. Oo nga. Ito ay para palayain kayo nasaan ang pilukan ng principal o pinapayagan pa kayong umalis, humuli ng patay na daga, tinatakot ang mga babaeng guro. Wala ang guro ng musika na ito. Sino ang magtuturo sa amin? Ang klase sa pag-appreciate ng boses. Oo nga. Ako ang magtuturo sa inyo. Ikaw, kahit na ang piano ay isang percussion instrument, pero hindi iyon ang iyong kamao ang makakalabas. Siya ay talagang marunong. At napakagaling pa niyang tumugtog. Napakakakitakit. Parang nasa kastilyo. Prinsesa.
Mahal kong prinsipe. Maari ba kitang anyayahan? Sumayaw ng isang sayaw? Jiang, Ginong Jiang. Ginongjang. Jiang, Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na nananaginip ako ng magandang panaginip? Talaga nga. Ano pa ang kailangan? Operasyon ng paghihiganti. Sa tingin ko si Jiang Shao ay naakit na ni Mumingyan na wala na ng ulirat. Punasan mo ang iyong laway. Muming yan. Hinahamon mo ako? Galit na galit ako. Mumingyan, hinahamon mo ako. Nainis na ako. Hindi pa tapos ang klase. Subukan mong lumabas ng silid-aralan kahit isang hakbang lang. 3, 2, 1. Boss Jiang, ganito ang sitwasyon. Seryoso ka? Yung batang yon sa mga nakaraang araw hindi naman nagkagulo? Ayon sa paaralan, ganun nga ang sinabi. Mabuti. Napakaganda. Tama nga. Ang kutob ko sa kanya. Ikaw talaga Mumingyan. Boss Jiang, nakauwi na po ang binata. Pumunta ka, kunin mo ang handa kong bigay kaya. Isasama ko ang batang yon para personal na maghandog ng kasunduan. Sa wakas, may makakapigil na sa demonyong yan. Noon, hindi ba't ipinangako ninyo kay Binibining muna kansilahin ang kasunduan? Ito ang pinakamabuting pagpipilian para sa kanya. Papatulan niya yan. Magmadali ka. Sige. Ayos, Muming yan. Bruha, halimaw, tigreng babae. Sana'y mag-isa ka habang buhay. Aray, tatay, anong ginagawa mo? Sumama ka sa akin para maghandog ng kasunduan sa pamilya mo. Ano, ayoko, kahit papatayin ako, ayoko. Kung ayaw mo, ipapahinto ko ang lahat ng bank cards mo. Tingnan natin kung paano ka magwaldas. Sumama ka sa akin. Ang tenga ko, tenga. Ngayong araw na ito, anuman ang mangyari, dapat mong pakasalan si Mumingyan para sa akin. Tara na. Lakas ng loob mo ah. Inapi mo ang kapatid mo? Akala mo di kita kayang gulpihin ha? Ako ang tatay mo. Akala mo hindi kita mapaparusahan? Hayop ka. Magsorry ka agad sa kapatid mo. Wala akong kasalanan. Bakit ako magsusorry sa kanya? Sumasagot ka pa? Lumuhod ka ng maayos? Kung gagalaw ka ng kahit isang beses, papahukay ko ang bangkay ng nanay mong walang kwenta mula sa puntod at iiwan sa kangkungan. Kapag nahanap ko na kung saan ninyo itinago ang bangkay ni Mama, hindi ko palalampasin kayo. Ate, hindi ko sinasadya. Hindi mo ako magagalit, di ba? Titigan mo pa ako. Mumingyan, makinig ka. Pinahiya mo ako ngayon sa harap ni Jijiang. Mamaya, pahuhukayin ko ang nanay mo mula sa sementeryo at ipapakain pira-piraso sa mga aso. Kung gagalawin mo pa ang nanay ko, maniwala ka. Kahit mamatay ako, isasama kita para humingi ng tawad sa kanya. Ang laki ng apog mo! Ginoong Jiang. Jiang Shui. Anong ginawa ninyo sa kanya? Ginoong Jiang. Ikaw, bakit ka nandito? Ang pamilya Jiang, ang pinakamayamang pamilya sa kabisera, ay naghahandog ng libu-libong tael ng ginto, 3,000 ari-arian,
20% ng shares, at 10 sports car upang makipagkasundo sa anak na babae ng pamilya mo, si Muming yan. Nandito ako para sundin ang aking nobya. Sino ang nanakit sa aking magiging manugang na babae ng ganito? Boss Jiang, Young Master Jiang. Paano mo nasaktan ang loob niya? Ang tindi naman nito. Para kang hapon na pinapahirapan. Akin ang panyo. Ika-21 ng siglo na, nag-aabuso pa rin kayo sa pamilya? Mag-sorry ka kay Muming yan. Young Master Jiang, hindi mo alam ang buong kwento. Si Muming yan wala siyang ina. Kaya walang modo at hindi marunong rumespeto. Kaya tinuturuan ko lang siya. Tama, Young Master Jiang. Tingnan mo, ginawa niya sa akin ito. Tingin ko sa iyo parang hindi ka tunay na tao. Iminumungkahi kung bumili ka ng lason sa daga at inumin mo. Kung mamamatay ka, daga ka lang. Kung hindi, multo ka ng daga. Ikaw. Nakakuha ako ng trangkaso dahil sa kanya. Ikaw, Ano ang ikaw mo? Ako ang nagbuhos ng tubig sa iyo, ano? Ako ba ang sinisisi mo? Siya ang sumusuporta sa akin. Hindi pa ako nakakita nitong si Jiang Shue para sa isang babae ay napakalaki ng paghahanda. Talagang dugo ng aming pamilya, Jiang. Mukhang ang binata ay nagsisimula ng magustuhan si Ginoo mo. Hindi na sayang ang lahat ng pagpupunyagi ko para ipagtagpo ang dalawang ito. O, Hindi. Wala po itong kinalaman sa inyo. Mahina lang talaga ang katawan ni Yuan Yuan. Nagkasakit, inubo, at kayo po. At kay Muming yan ay walang kinalaman dito. Kung gayon, kung walang kinalaman, humingi ka ng tawad. Bilisan mo! Humingi ka ng tawad sa kanya. Lahat ng lalaki ay mahilig sa magaganda. Huwag kang magpabulag. Binigyan kita ng magandang itsura. Bilisan mo! Makipag-close ka kay Ginong Jiang. Ang huli mong kalahati ng buhay ay hindi mo na kailangang mag-alala. Ginong Jiang, ako, sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Alam ko na ang pagkakamali ko. Natatakot lang ako na agawin ka ng ate ko. Kaya ko nagawa ang ganitong bagay. Ako, ang nararamdaman ko sa'yo ay tunay na pag-ibig. Hindi tulad ng ate ko, walang nararamdaman, pagsasama lang dahil sa negosyo, at ang dami pang hinihinging dote. Ikaw tunay na pag-ibig pa? Kung may password ang iyong pagkatao, ikaw ay press any key to unlock. Ikaw, Huwag mo akong kadiriin. Ang dote, lahat iyon ay aming pamilya Jiang, ang pilit na nagbigay sa kanya. Nakikita mo? Jimu? Disiplinahin mo siya. Mu Yuan. Panoorin mo. Madaling-madali ang buhay ko. Ang buhay mo naman, puro sampal. ikaw. Muming yan, huwag mong kalimutan. Nandyan pa ang nanay mo. Tinuruan ko siya ng leksyon, hindi ka pa ba natututo? Anong mukha mong banggitin ng nanay ko?
Noon itinuring ka ng nanay ko na pinakamatalik niyang kaibigan. Isinama ka niya sa negosyo. Lahat ng perang kinita niya mula sa kita, halos lahat ay ibinigay sa iyo. Ikaw naman, ginamit mo ang pera niya para magpaganda. At ginamit mo pa para agawin ng lalaki niya. Sa buong buhay ko, ang pinagsisisihan ko ay ang pagtrato sa inyong dalawa na parang tunay na tao. Chenjun, kontrolin mo naman siya. Kakagawa ko lang ng mukha ko, masisira dahil sa kanya. Ako ang tatay mo. Nakasuntok na ako sa kanila. Hindi na ako masasaktan, di ba? Sinaktan ko sila, hindi na nila ako masasaktan. Humingyan. Hindi mo malalaman sa buong buhay mo kung saan inilibing ang putang iyon. Papadala ako ng tao para durugin ang kanyang mga buto hanggang sa maging abo. Huwag kang maglakas loob. Binibining mo, ang titulo ng lupa na ito ay ibinigay sa iyo ng pamilya Jiang bilang bahagi ng dote. Pakitingnan po ninyo. Isang lupang tiwangwang, bakit may isa pang nag-iisang puntod? Wala na ba tayong magandang ari-arian? Tatay, bakit ganon? Nanay, Nahanap kita sa wakas. Binibining mo, kapag ikinasal ka kay Xiao Shui, ang titulo ng lupa na ito pati ang mga shares na gusto mo, lahat ay mapapangalan sa iyo. Tama. Pakasalan mo ako, sumama ka sa binata kong ito at siguradong sa buong buhay mo hindi ka magkukulang sa anuman. Sige. Pumapayag akong pakasalan ka. Ayos, umuwi na tayo. Sandali. May isa pa akong kondisyon. Inay, nakita mo ba? Siguro, makakahanap din ako sa kasalang ito ng kaligayahan. Tara na. Sige. Tara. Dito ako titira. Binibini. Sabi po ng amo, dahil pareho kayong kasal sa isa't isa, dapat magkasama kayo sa kwarto. Wala akong kinalaman dyan. Pumasok na. Pumasok na sila. Magkasama silang dalawa sa iisang silid. Magkakapo na ako. Mumingyan, huwag kang magkakalat. Dito, Bahay ko ito. huwag kang magalit. Ito ba yung tinatawag na kabog ng dibdib? Ang ganda. Hindi ko sinasadya na makasama ka sa kwarto. Wala rin akong magagawa. Ganito na lang, magtitiis na lang ako at ibabahagi ko sa iyo ang kalahati ng kama. Iniimbita mo ba ako?
Muming yan. Hindi ko na mapigilan. Muming yan. Matagal na kitang tinitiis. Dito sa bahay ko, ako ang hari rito. Huwag mo akong aasarin. Ikaw, kanina lang kita iniligtas tapos nananakit ka sa akin. Ngayon naman tinititigan mo ako ng masama. Talagang walang utang na loob, walang puso. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Ano? Hindi ako nagpakasal sa'yo. Ako ang walang puso. Hindi ganun. Ako. Ito si Jiang Shaoxue. Muming yan. Ang labi niya. Ang pula talaga. Ang tagal mo nang naguhugas? Malapit nang matanggal ang balat mo. 2 patong na siguro yan. Jiang Shao, isang weekend lang ang lumipas, tapos na agad ang pangalawang bahagi ng iyong revenge plan. At nakapagpakasal ka na kay Muming yan. Madali lang. Jiang Shao, bilisan mo. Sabihin mo sa amin paano mo nagawa. Sasabihin ko sa inyo kung paano siya mapasunod. Madali lang yan. Kailangan ko lang. Ganito. Tapos ganito? Malamang na madali lang na mapasunod siya. Anong nangyari? Anong sinasabi mo? Paano ako mapasasunod ng ganun-ganun lang? Hindi. Wala. Wala akong sinabi kahit ano. Si Jiang Shao nagsasalita ng masama. Nahuli ka na. Mabubugbog ka na sa bahay. Mga estudyante, ang klase sa pagpapahalaga sa musika dahil wala ang guro natin sa musika kaya maaari kayong maglibang. Oh, Sandali lang. Hindi yon. Hindi ba't marunong kang tumugtog ng piano? Bakit hindi ka sumali? Uuwi ako, maghahanda ng mga kailangan sa ospital. sa ospital? May sakit ka ba? Hindi! Sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Nandoon ang kuya mo, hindi mo ba alam? Hindi siya karapat-dapat maging kuya ko. Wala akong kuya. G mo? Hindi mo alam. Si Jiang Shao, nung bata pa, hindi na sila magkasundo ni dati. Nung bata pa, si dati paulit-ulit.
Sinubukan niyang patayin si Jiang Shao. Tatay! Ayaw ako sa'yo! Umalis ka. Iyak ng iyak! Anong dahilan para umiyak? Gusto mo lang talagang agawin ng atensyon sa akin. Kung wala ka lang sana, akin lang ang nanay at tatay. Anong karapatan mong umiyak? Mamatay ka na! Asawa kita, pumunta ka sa ospital para bisitahin siya. Hindi pwede. Kapatid kong mahal, mukhang hindi maganda ang timing ng pagdating ko. Tara na, mag-basketball tayo. Tara na, maglaro tayo ng basketball. Tara na. Magpapakilala ako. Ako ang kuya ni Jiang Shue. Ako si Jiang Qi. Ikaw yung napangasawa niya, di ba? Bakit hindi ka nagpapahinga sa ospital? Anong ginagawa mo dito? Ikakasal na ang kapatid ko. Bilang kuya niya, paano ako hindi pupunta para makilala ang manugang? Pero ang ganda pa rin ng taste ng kapatid ko. Pero kahit ano pa ang gusto mo, gawin ko. Ikaw lang? Gusto mo akong saktan? Alam ko na, ikaw ang may kasalanan nito. Wala akong kinalaman dito. Natatakot siya. Mukhang totoo nga ang sinabi ni Xiao Shen. Puta ka, hinampas mo ako. Pokpok. Ako. Nagtago ka ba noong nag-e-evolve ang tao? Kaya hindi ka marunong magsalita. Kung wala kang masabi, manahimik ka na lang. Jiang Shue, ako ang kuya mo. Pinabayaan mo pa itong pokpok na... Hinampas ako ng babaeng ito. Gusto mo bang mamatay? Ikaw, Jiang Shue. Ang dami mong alam sa eskwelahan, pero pag nakaharap sa hayop na ito, hindi ka na makaganti? Mula ngayon, ikaw na ang boss ko. Jiang Shue. Ano ang inaangal mo? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? May lakas ng loob kang mang-api sa asawa ko. Parang ikaw ang gustong mamatay. Ako ang kuya mo, kuya mo. Ako... Jiang Shue? Anong kailangan mo, Tay? Mukhang masyado na akong matagal na nakahiga sa ospital, no? Masyado nang matagal kaya nakalimutan mo na kung paano makipag-usap sa kuya mo. Hindi karapat-dapat na maging kuya kita. Wala akong kuya, ganun ba? Lumaki ka na pala, may lakas ng loob kang sumagot sa kuya mo ng ganun, ha? Mamatay ka na? Saklolo. Mamatay ka na? Tulungan niyo ako. Mamatay ka na? Mamatay ka na? Mamatay ka na? Jiang Shue, ganti ka, kaya mo yan. Jiang Shue, hintayin mo lang ako. Sinaktan ko siya. Sinaktan ko nga talaga siya. Tapos na yon. Mula ngayon, walang sino man ang makakaapi sa'yo. Kakaiba.
Ang pag-aliw niya, bigla kong naramdaman ng kapanatagan. Pag-isipan mo, ayon sa mga sabi-sabi, ang pagiging pasaway ng binata ng pamilya Jiang ay wala namang iba kundi mga kalokohang pang-aasar lang. Siguro ang pagtatayo niya ng grupo sa eskwelahan at pagpapanggap na matapang ay para lang protektahan ang sarili. Ako si Boss, ang presidente ng Tea Society, ang lalaking kinatatakutan ng napakaraming guro. Paano ako maaapi ng iba? Sumama ka sa akin. Saan? May klase pa ako mamayang hapon. Ano to? Pinapayagan kitang mag-absent ng isang araw, ililibre kita para mag-relax. Ito ba ang sinasabi mong pagre-relax? Manood kang mabuti. Matuto kang mabuti. Anong hinihintay mo? Suntukin mo. Baka naman, gusto mong makipagsuntukan sa akin? Hindi. Tingnan mo, gagawin ko. Isipin mo ito bilang ang taong ayaw na ayaw mo. Ang taong kinamumuhian mo. Tapos, gamitin mo ang kanang balikat bilang pivot. Ang siko ay dapat nakatuwid sa lupa. Itaas mo ang braso mo parang latigo at ibato mo. Junkie. Junkie, hindi ka dapat maging kuya ko. Ang sarap. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganito. Mula nang pumanaw ang nanay ko. Kapag may problema ako, dito ako pumupunta para maglabas ng galit. Ang endorphins na nagagawa ng ehersisyo ay nakakapagpawala ng lahat ng problema. Kamusta? Masaya yung pakiramdam ng pagsuntok, di ba? Kaya, dinala mo ako rito para aliwin mo ako? Nanay, sa tingin mo, siya ba ang taong makakasama ko sa buhay? Parang okay din naman ang magpakasal. Jiang Shue. Gusto mo bang... Hala, hindi naman. Ito ang lugar, ito ang atmosfera. Dito ba niya gustong gawin? Parang hindi maganda yon. Pero kung talagang di mo mapigilan, pwede naman siguro. Magsama tayo, sige. Grupo ng Mu ay itinatag ng magulang ko nang mamatay si nanay. Ang tatay ko kasama ang kerida niya ay inagaw ang lahat ng shares ni nanay. Sa mga nakaraang taon, sila ay sumayaw sa ibabaw ng bangkay niya, nagsasaya ng walang pakundangan. Ipinapangako ko. Gagantihan ko sila at babayaran nila ang dapat nilang bayaran. Pagkatapos ng kasal, hindi ko pakikialaman ang mga gawain mo. At ikaw, huwag mo ring pakikialaman ang paghihiganti at negosyo ko. Sa tama kinakailangan niya pagkakataon sa mga importanteng okasyon. Gampanan mo ng maayos ang papel ng isang asawa. At ako, tutulungan kitang labanan si Jiang Qi. Ano sa tingin mo? Kaya pumayag kang pakasalan, ako ay dahil lang sa mga yan. Ano pa ba? Ang marriage of convenience, hindi ba't para lang sa kapwa interes? Hindi, ikakasal ka sa isang guwapo at makisig na tulad ko para lang sa paghihiganti.
Ang isang kasal na walang pag-ibig ay libingan. Kung hindi mo ako gusto, pwede naman tayong maghiwalay ngayon. Pasensya na, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Di na talaga kaya. Ang bagong asawa, pinatay ang asawa. Di na talaga kaya. Kumusta po kayo? Ang ganda talaga ng handaan na ito. Totoo nga. Ang tagal nating hindi nagkita. Ang matandang gago, isinara sa mental hospital ng 10 taon. 10 taon ang lumipas. Sa wakas, nakabalik na rin ako. Ngayon, ako ang magmamana ng pamilya Jiang. Lahat ng kayamanan nito. Muming yan. Akala mo ba dahil napangasawa mo si Jiang Shui ay bigla ka nang umangat at naging isang phoenix? Si Jiang Qi ang panganay na lalaki ng pamilya Jiang, sa kanya ang buong pamilya Jiang. Basta't mapangasawa ko si Jiang Qi, mas mataas pa rin ang estado ko kaysa sayo. Director Lee, ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Jiang, ang tagal nating hindi nagkita. Wala pa ring pinagbago ang dating mo. Siyempre naman. Hindi ko akalain na itong batang pasaway ay nagpakasal na pala. Hindi ko alam kung sino ang anak na babae ang nakapagpabait sa kanya. Oo nga. Narinig ko kay Director Jiang na kapag ikinasal si Ginoong Jiang, ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang ay mapupunta sa kanya. Hindi pa alam ng lahat. Ang ikakasal kay pangalawang Ginoong Jiang ay ang ate ko. Simula pagkabata, wala siyang ina at hindi sumusunod sa mga alituntunin ng pamilya. Medyo magaslaw lang ang ugali niya. Kung sakaling may ma-offend siya sa inyo, ako muna ang humihingi ng paumanhin sa ngalan ng ate ko. Ang maliit na pamilya mo na ito, ang isang manok na galing sa kanila ay naging phoenix na rin. Hindi ko alam kung paano nagbulag-bulagan si Ginoong Jiang at nagkagusto sa kanya. Oo nga. Sino ang salbahing nagsalita? At tinawag na manok ang aking asawa? Isang bagay na walang kwenta ay nakapasok din sa pamilya Jiang. Kung iisipin mo lang, malalaman mo na baka nakasakay na bago bumili ng tiket. Ano ang pinagsasasabi mo? Ang hipag kong ito, bago ikasal, mahilig na sa kalasingan at kaligayahan. Mahilig siyang gumala sa iba't ibang mga bar. Ang mga lalaking modelo na kanyang pinagpala ay hindi mabilang. Hindi ko alam kung nakasakay na ba siya sa sasakyan ng pamilya Jiang o hindi pa talaga sigurado. Ate, ang bagay na ito dati ay alam lang ng pamilya. Pero, di ko naman kayang manood lang ng walang magawa habang niloloko si Ginong Jiang. Kaya wala akong magawa kundi sabihin dito. Pambawi lang yan sa galit para lang masaya. Ikaw talaga ang tunay na hangin. Gago ka. Di ka pa ba natuto? Ang leksyon noong nakaraan, kulang pa ba yon para sa'yo? Tao. Umalis na tayo. Gamit ang daliri ng paa, kaya kong hulaan na may asong gugulo ngayon. Ikaw, Buti na lang ang Ginoong ito'y mahusay maghula. 3, 2, 1, simula na. Babaeng plastic, walang hiya, wad na mabait, sira ang ugali. Duweteng duwende. Halika tingnan ninyo, tingnan ninyo. Etong kuya ko, nung bata pa, minamaltrato na niya ako. Ilang beses na niyang gustong patayin ako para maagaw ang ari-arian ng pamilya Jiang. At si Mu Yuanyuan, ang nanay niya, kabit na nakaakyat sa kama. Noong mga nakaraang araw, gusto pang agawin ang pag-aasawa ng kapatid niya. Niligawan ako. Tingnan ninyong mabuti. Kaya nga, ang mga sinasabi nila, huwag kayong maniwala. Ang kabiyak ko ay siyang pinakamabait at pinakamaamo maganda at mabuting loob, kawawa at mahina, di kayang alagaan ang sarili. Paborito kong bulaklak. mahina at hindi kayang mag-alaga sa sarili. Siya nga. Tama. Hindi talaga magloloko si Mu Yuanyuan kay Ginoong Jiang. Kahit nagloko siya, karapat-dapat lang sa kanya yon. Tama ba yon? Walang hiya, babaeng manloloko. Masamang ugali, ipokrito. Walang hiya, babaeng manloloko. Masamang ugali, ipokrito. Walang hiya, babaeng manloloko. Masamang ugali, ipokrito. Walang hiya, babaeng manloloko. Tumigil kayo. Ipokrito.
Kunya ng litrato, kunya ng litrato. Halika tingnan ang lens. Anong ginagawa nyo? Huwag niyo nang kunan. Ang malas ni Mo Yuan Yuan check-in successful. Mo Yuan, dumating din ang araw mo. Tapos na ba kayong magingay? Ano? Gusto mo pa ba akong saktan, kuya? Baka naman ako nga si Kuya Empowerment. Nagtagumpay ako, mahal. Nagtagumpay ako. Matalino. Matalino. Madaling turuan. Siyempre, magaling magturo ang guro. Sinadya mo talaga. Ayaw kitang pagtulungan, ginanyan mo na ako. Sa salo-salo bukas, malamang pupunta rin kuya mo. May paraan ako para mapahiya siya ng todo. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Ano sa tingin mo? Sapat na ba ang sinseridad ko? Talaga? Tuturuan kita. Una, ganito. Tapos, ganyan. Sa huli, ganito ulit. Ang galing. Tingnan mo ang mukha ng kuya ko. Mas mabaho pa sa kubeta. Ang galing mo talaga. Sumali ka na kaya sa aming samahan. Pwede ka pang... Huwag mo na lang pansinin yun. Muminyan. Ano ba ang ginawa mo kay Jiang Xiao para mabigani siya sa'yo? Para siya'y ganap na maging sunod-sunuran sa'yo? Ang mga bagay na ganyan, hindi ko kailanman gagawin. Mga lalaki, kung kumaway lang ang ate, kusa na silang lalapit. Mabuting bata ka? Alam mo nang protektahan si Mingyan. Sa tingin ko tama ang ginawa kong pag-uugnay sa inyo. Ginoong Jiang, magaling ang mata ninyo. Pero bumalik na kasi ang panganay na anak ninyo. Dapat kaya nating dagdagan ang mga tao para bantayan ng palihim ang pangalawang anak? Mamatay ka na! Bunso, huwag kang maglaro-laro. Tigilan mo yan. Xiao Shui. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako ngayon din! Ginoong Jiang, ang panganay na anak ninyo ay isang tipikal na taong may antisosyal na personalidad. Kailangan ng interbensyon mula sa labas. Hindi na siya angkop para manirahan sa bahay. Kaya hayaan mo siyang magpagamot dito. Kapag nakapasa na siya sa pagtatasa ng kalusugang pangkaisipan ng ospital, saka na siya pauwiin. Opo! Sigurado ka bang ngayon ay hindi siya nakatakas lang? Ayon sa ospital, ang panganay na anak ninyo ay sobrang kooperatibo sa paggamot. Angkop na siyang palabasin. Kailangan pa bang maglagay ng mga bodyguard para bantayan ng palihim ang pangalawang anak? Kung normal naman ang kanyang paglabas, hindi na kailangan. Magkapatid naman sila sa dugo, hindi naman siguro aabot sa pagpatay. Tama po kayo, Ginoong Jiang. Mga ginang at gino, pinaghintay ko kayo. Maligayang pagdating sa hapunan natin ngayong gabi. Ngayong gabi, may dalawang bagay akong ianunsyo. Una, ang kasal ng aking anak na si Jiang Shui. At ni Binibining Mu. Binabati kita, Ginong Jiang. Pangalawa, si Jiang Shui ang magiging susunod na presidente ng grupo ng Jiang. Ano? Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sang-ayon. Makukuha niya ang 70% ng aking shares. Jiang Qi, makukuha mo ang 30% ng aking shares. Bakit ganun? Hindi ako sang-ayon. Hindi ako nagkakamali, di ba? Nakaalis na sa ospital si kuya, tapos ang matanda ibibigay pa sa akin ng kumpanya. Hindi ka nagkakamali. Tatay, hindi ba't sinabi mo na ipinapamana mo sa akin ang pamilya Jiang? Sa tingin mo ba, ang walang kwentang to ay mas karapat dapat kaysa sa akin?
Kung karapat dapat o hindi, hindi ikaw ang masusunod. Umalis ka na. Matandang yan, maghintay ka lang. Mula ngayon, si Jiang Shui ang magiging ating presidente-elect ng grupo ng Jiang. Talagang hindi pinili ng matanda si kuya. Ibinigay sa akin ang kumpanya. Bunso, pirmahan mo na. Ginoong Jiang, pag-isipan ninyo ang proyekto ng aming kumpanya. Ginoong Jiang, pati ang aming kumpanya. Ginoong Jiang. Kung makikipagtulungan kayo sa amin, pinakamalaki ang tubo. At saka, Jiang Shui, bakit ka pa ipinanganak sa mundong ito upang agawin ang mga bagay na akin? Ang matandang lalaki talaga. Hindi pinili ang kuya ko, binigay niya sa akin ang company. Nagulat ka? Siyempre, nung bata pa, ang matanda palagi pinupuri lang ang kuya ko. Kahit ako ang top sa klase, hindi siya magbibigay ng pansin sa akin. Hindi lang ito parang imposible. Ito ay parang aliens na sumalakay sa Earth. Kahit medyo kalog ka, nakita ko ang records mo mula bata. Mas magaling ka talaga kaysa sa kuya mo, kaya ang pagpili sa'yo ay talagang expected. Nag-research ka sa akin? Baka interested ka sa akin, baka naibigan mo ako. Lahat ay galing sa boss Jiang. Ang dalawang technique na tinuro mo sobrang galing. Ako. Ganito. Napatalo ko ang kuya ko. Tignan mo ako, meron ba ako ng natural talent? 100 taon na bihirang genius. Gusto mong malaman? Lumapit. Kung genius, hindi ko alam. Pero, ang mga bagay na pinangako ko, ginawa ko. Kaya, dapat mo rin pag-isipan ang partnership natin. Pwede kong tanggapin ang partnership, pero dapat sumunod ka sa isang kondisyon. Sabihin mo. Naibigan mo ako. Mahilig ka rin pala sa mga Mary Sue at CEO romance novels? O sadyang ikaw bukod sa akin ay allergic sa lahat ng babae? Seryoso ako. Tingnan mo ako. Mayaman, gwapo, tapat at malinis pa. Ang pinakaimportante, mahusay akong kasama. Anong masama kung mahalin mo ako? Anong gagawin mo? Ganito ba? Ganito? Para mahalin ka? O ganito ba? Ganito? Para mahalin ka? Kung gusto mo, pwede naman. Anong ibig mong sabihin? Tulog na. Pinagliyab mo ang apoy tapos hindi mo papatayin. Napakawalang konsensya mo naman. Muminyan. Muminyan! Hindi ako nangangako ng mga bagay na hindi ko kayang gawin. Wag na lang ang partnership, pero mag-asawa pa rin tayo. Kaya sisiguraduhin ko pa rin ang kaligtasan ng buhay mo. Huwag kang matakot. Mumingyan. Mumingyan. Nasaan siya? Mayordomo, mayordomo. Ano po, young master? Nasaan si Mumingyan? Mabuti talaga ang kabataan. Ang saya-saya maglaro. Hindi po ba ninyo alam, young master, maagang umalis ang young mistress papunta sa grupo ng Mu? Ano? Ganitong malaking bagay, hindi mo man lang ako sinabihan?
Kuya Ki. Ipagkatiwala ko sa iyo ang kumpanya ng pamilya mo para pamahalaan mo, pero huwag mong kakalimutan. Kailangan mong ipagwagi ang babaeng yan na si Muming yan. Tapos, saka mo ko pakasalan ng marangya at dalhin dito sa bahay. Siyempre. Opisina ito. Huwag kang mag-alala, nakasusi na ang pinto. Tumayo ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ate. Masarap ang trip mo office play. Presidente Jiang. Bilis naman. Hindi kaya may problema ka sa pagtayo? Nitong mga nakaraang taon side effect ng pag-inom ng gamot. Naku si Ginong Jiang, mabilis pala. Hindi ba't ipinagmamalaki ni Mu Yuan na 18 sa isang gabi? Isang segundo bawat isa magpapahinga ng kalahating oras, tapos isa na naman. Ayun, 18 nga. Umalis kayo. Kung ayaw ninyong mamatay, umalis kayo. Anong tinitingnan-tingnan nyo? Hindi na ba kayo magtatrabaho? Lumayas kayong lahat. Mabuti kumpleto na panoorin mo kung paano ko aayusin ang tarantadong to at ang kabit niya. Muming yan. Anong problema mo? Ito ang grupo ng Mu. Hindi ka dapat narito. Mag-sorry ka kay Yuan Yuan. Umalis ka rito. Kailan ba ako dapat pumunta at kailan hindi? Ikaw ba ang masusunod? Ang tatay ko ang presidente ng kumpanya. Hindi siya pwedeng pumunta. Ikaw lang ba ang pwedeng pumunta? Ganon ba? Paano ko naalala ang posisyong ito ay para sa nanay ko? Ang shares ng nanay mo ay pag-aari nila bilang mag-asawa. Ngayong patay na siya, natural na mapupunta sa tatay mo. Dilat ang mga mata mong iyan at tingnang mabuti kung ano ito. Yung may sakit na iyon ang notaryo ng kanyang mana. Ang lahat ng hawak na shares ay mapupunta sa anak na babae kay Muming yan lamang. Kalokohan, ako ang asawa niya. Siya ay isang babae lamang. Anong mana ang meron siya? Lahat ay akin. Kahit ikaw, ako ang nagluwal sa iyo. Kung gusto mo ng shares, kung patay na ako. Sige. Kung gayon, ngayon din. Ihahatid kita sa hukay. Putang ina mo, akala mo wala ako. Matagal na kitang ayaw. Mamatay ka. Mamatay ka. Ikaw. Walang utang na loob. Ako ang tatay mo. Ang magkaroon ng tatay na katulad mo ay isang malaking kahihiyan sa buong buhay ko. Tulong! Tay. Tulong, ikaw. Tulong. May tao ba dyan? Tulong! Tigilan mo na yan. Tigilan mo na. May tao ba dyan? Tigilan mo na. Tumigil ka na! Ngayon ko lang nalaman na si ate ay nagpakahinahon pa sa amin. Wala tayong magagawa dito. Umalis na tayo. Kahit ano pa ang sabihin, tatay mo siya. Paano mo siya nagawang ganyanin? Kung ganon, ngayon na lang, puputulin ko na ang aming relasyon bilang mag-ama. Hindi ba yon ang solusyon? Ikaw... Napaano na nga si Papa dahil sa'yo, nasaktan mo ng ganito. Ano pa ba ang gusto mo? Ngayon, opisyal kong ipinahahayag na kayong dalawa ay hindi na maaring tumapak pa sa grupo ng Mu. Bakit? Anong karapatan mo para paalisin kami?
Opisyal kong mamanahin ang lahat ng naiwan ng nanay ko. Ang mga shares ng nanay ko, pati na ang posisyon bilang presidente, lahat ay akin. Dagdag pa riyan ang mga shares ng Mu na naipon ko sa mga nakaraang taon. Kaya ngayon, ang grupo ng Mu ang pinakamalaking shareholder at presidente. Ay ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Lahat ito ay akin. Akin lahat ito. Matagal ko itong pinaghandaan. Bakit mo lang agad-agad na agaw? Ibalik mo sa amin. Ma, agawin mo. Ang mga bagay na ito, talagang akin ito mula pa noon, nung ang nanay ko ay nasa aksidente at mabigat ang karamdaman. Ikaw, bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ikaw, bilang kanyang asawa, hindi niyo siya pinansin o inalagaan. Ang iniisip niyo lang ay ang pera niya. Samantalang ako, isang batang 8 taong gulang, kahit isang subo ng pagkain, ayaw niyo pa akong bigyan. Araw-araw, sa kusina na lang ako kumakain ng tira-tira mula sa basurahan. Kaya, sinanay ko ang sarili sa martial arts sa loob ng maraming taon. Nag-ipon ako ng shares at nagtiis sa inyo ng napakatagal. Ang hinihintay ko ay ang araw na ito. Ikaw? Ma, tumayo ka na, ma. Anong grupo ng Mu ay akin? Kayo, kumuling maglakas loob. Na tumapak sa lungsod? Sa bawat pagkikita natin, sa bawat pagkikita, gagantihan ko kayo. Ikaw? Muming yan, hintayin mo, hindi kita palalampasin. Bitawan mo ako! Hintayin mo. At tungkol sa'yo, kung gusto mong maghiganti sa akin, handa akong sumabak. Sa pag-aaway, hindi kami magaling. Pero sa paggulo, professional kami. Ano ang motto natin? Gumulo. Nandyan na, handa. Sa inyong mga lugar? Handa na lahat. Anong amoy? Anong amoy yan? Masakit. Dapat umalis na tayo. Halika. Yes, kumpleto ang panalo. Masakit talaga. Umalis ka. Huwag kang mag-video. Huwag kang mag-video. Umalis kayong lahat. Mamatay kayong lahat. Nanay, huwag mo silang payagan mag-video. Huwag kang mag-video. Huwag kang mag-video. Masaya ba? Masaya. Swerte naman, nandito ka rin. Naalala ko, dapat ngayon busy ka sa klase. Nag-absent ka ulit. Pakinggan mo ako, hayaan mong magpaliwanag ako. Ay, masakit, hayaan mong magpaliwanag ako. Si Muminyan malakas talaga. Halos masira ang tenga ko. Talaga, hindi niya alam kung paano mag-alaga sa asawa. Sino siya? Hindi ko alam. Jiang, nag-resign si Muyon Yuan. Ito ang bagong guro sa school. Bigyan natin siya ng welcome surprise. Wag na, wala akong interes. Mahal. Hindi. Kilala ba sila? Hindi ko alam. Masayang nag-usap. Hindi, kalmahan mo. Kalmahan mo. Kalmahan mo. Kalmahan mo, Jiang Xiao. Huwag mong kalimutan. Si guro mo ay nagbabala sa'yo. Sa loob ng eskwelahan, kayo lang ay dapat guro at estudyante. Pero tama ka. Si Hansel talagang may mali sa kanya. Sa tingin ko, siya gusto niyang agawin si guro mo. Dapat tingnan muna niya kung kaya niya. Lahat maghanda kayong mabuti. Ihahanda ko para sa kanya isang malaking sorpresa sa kanyang pagpasok.
Mga estudyante, siya naman ang bagong guro ninyo. Kamusta mga estudyante? Ako ang inyong guro sa Music Appreciation. Ako si Hansel. Huwag kang magalit. Ayos lang yan, Jiang Shao. Kapag nahiya siya mamaya, tiyak na hindi magkakagusto sa kanya siguro mo. Kung gayon, magsisimula na tayo ng klase. Sige. Hindi, ito. Jiang Shao. Ito. Mumingyan, Jiang Shui. Nangako ka sa akin na hindi ka na magloloko. Harap-harapan mo akong kinikilig sa isang lalaki. Kahit sinong lalaki, maiinis niyan. Gusto ko lang siyang pagtripan. Ano naman? Nasira mo na naman. Nakakainis. Hindi na rin ako makakapagklase. Hintayin mo lang. Paumanhin. Anong gagawin natin? Ayokong mapalayas. Yung babaeng yon ang yabang-yabang ngayon ay dahil sa suporta ng pamilya Jiang. Kung hindi mo maaakit si Jiang Shao, maghanap tayo ng iba para maakit si Muming yan. Makipagtalik siya. Kapag nalaman ni Jiang Shao na siya ay isang babaeng malandi, tiyak na hiwalayan niya yan. Pagdating ng panahon, magagawa na nating gaya ng dati siya'y kontrolin. Mumingyan, kapag nahigaan ka na ni Hansel, tingnan natin kung si Jiang Hui ay gugustuhin pa ang isang babaeng nangangaliwa. Ginong Jiang. Anong ginagawa mo dito? Ano na namang kabalbalan ang iniisip mo? Ginong Jiang, ganito kakababad lahat para kay Mumingyan. Worth it ba? Si Ginong Hansel, graduate ng Berkeley, napakatalino. Magkasundo sila ng ate mo, bagay na bagay. Parang magkatalikuran. Kung hindi mo alam, akala mo sila ang magkasintahan. Mukhang ikaw kulang sa pag-unlad ng cerebellum at ang utak mo'y hindi na umusad. Ako at si Mumingyan ay legal na mag-asawa. May marriage certificate. Kung si Hansel man ang gustong manligaw kay Mumingyan, siya ang kabit. Kung tama ang hinala ko, hindi pa kayo ng ate mo nagkakatuluyan, di ba? Hindi mo alam kung pagkatapos niyang makamit ang paghihigante, hihiwalayan ka rin niya? Noon, para lang tumanggi sa kasal, ang dami niyang ginulong eksena sa bahay. Ano? Hindi mo pa alam to, no? Ang dahilan kung bakit siya naging guro at unti-unting lumapit sa'yo ay dahil nakipagkasundo siya kay Chairman Jiang kapag nakapagtapos ka ng maayos. At bumalik para magmana ng negosyo, si Chairman Jiang ay pwedeng kanselahin ang kasunduan sa kasal. Ang ibig mong sabihin, mula pa sa simula ang paglapit niya sa akin ay para lang lumayo siya sa akin? Kahit sinong lalaki? pag narinig to magagalit. Mumingyan. Dahil sa'yo nawalan ako ng lahat, hindi rin kita pahihirapan. Ayos ka, Mumingyan. Ako, ang gwapong-gwapo, gusto ng lahat at kahit ang mga bulaklak ay sumisibol sa akin. Ikaw naman, lumapit ka lang para sa isang kasunduang panghihimagsik laban sa kasal? Ginong Jiang, galit na galit ka ngayon, no? Galit? Sobra akong galit. Galit? Sobrang galit na galit ako. Hindi ba dapat? Dapat diretso na akong pumunta at sinuyo ko siya. Sa ganda at talino ko, imposibleng hindi siya matibag ng ganda ko. Mumingyan, kapag nakuha ko na ang puso mo, sasaktan kita at iiwan. Teka, para maranasan mo rin ang sakit ng pag-ibig na hindi mo makuha. hindi ba dapat agad-agad siyang pumunta doon at sampalin siya at murahin siya at maghiwalay agad? Tapos isama niya ako at lumayo tayo para maging masaya tayo. Ano ba talaga ang nangyayari? Saan ka nang galing? Sino ang nagpahintulot sa'yo? Tumigil ka! Huwag kang tatakbo! Hindi. Epektibo ba ito?
Ginoong Jiang, maniwala ka sa akin. 18 taon na akong nagbasa ng mga nobelang romansa. Bilang isang dalubhasa sa pag-ibig ng Tsinghua University, sigurado ako ang pamamaraan na ito ay magiging epektibo. Nandyan na siya. Ito na ang pinakamahalagang sandali. Kaya mo yan. Kanina pa no, bigla ka na lang nilagnat. Ang init mo. Halos 40 degrees na ang lagnat mo. Tara, dadaling kita sa ospital. Wag na sa ospital. Kung hahalikan mo ako ngayon din, gagaling na ako agad. Jiang Shue, marami akong gawain sa paaralan at sa grupo. Wala talaga akong oras para makipagbiruan sa'yo. May oras kang makipag-usap kay Hansel pero wala kang oras para sa asawa mo. Huwag mong kalimutan tayo ang legal na mag-asawa. Kaya, nagsiselos ka? Tama, nagsaselos nga ako. Minjan, mahal kita. Hipuin mo ako? Ang katawan ko hindi talaga pangit kumpara sa mga male model. Subukan mong magustuhan ako. Pwede ba? Tandaan mo ang sinabi mo. Dito nga, nagtagumpay si Hansel. Muming yan, dumating na ang iyong katapusan. Muming yan? Ang lakas ng loob mong magtaksil kay Ginoong Jiang. Ikaw. Ginoong Jiang. Ikaw, bakit ka nandito? Nandito si advisor mo. Hindi ako. Baka si Hansel. Hindi ah. Hindi. Hindi ibig sabihin yon. Ang ibig kong sabihin ay Muyuan Yuan. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag ka nang muling papakita sa harap ko? Kung hindi, sa bawat pagkikita natin, sampalang aabutin mo. ikaw. Ikaw nga talaga. Sir, pumunta ka agad sa clinic, may lagnat si Jiang Xiao. Sige, pupunta ako agad. Alam mo na pala. Sinadya mo bang akong dalhin dito? Ikaw? Hindi ka naman masyadong tanga. Ikaw? Jiang Shue.
Siya at si Hansel arestuhin mo, ikulong ng 3 araw at gabi at huwag bigyan ng pagkain. Kung malakas ang katawan at nakaligtas, palayasin mo sila sa kabisera. Kung hindi mabubuhay, ipaalam mo kay Muchenjun na kunin ang bangkay. Opo, sir. Huwag, Mingyan. Hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganyan. Ikaw ang aking ate. Hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganyan. Matagal nang patay ang nanay ko. Wala akong kapatid na babae na katulad mo. Jiang Shao. Huwag kayong lumapit. Bitawan ninyo ako. Nakatulog na nga sa puso niya, may lugar ako, di ba? Kung ngayon maghihiwalay kami, siguradong magwawala siya. Magmamakaawa, huwag kang umalis. Jiang Shao, ngayon ang una kong pagkakataon. Sa mga susunod, alagaan mo ako. Nag-iisip ka lang. Maghiwalay na tayo. Hindi! Hindi. Huwag kang umalis. Kung wala ka, paano ako mabubuhay? Pagkatapos ako'y susunod sa lahat ng gusto niya, bakit pa ako maghihiwalay? Mas masarap ang serbisyo niya. Jiang Shao, ano ang pakiramdam? Mas lakasan mo. Di ka kinain? Ang isang paa? Walang common sense. Gusto ko ng prutas. Sa wakas, ako na ang magpapahirap sa'yo. Mumingyan. Sabihin. Tayo? Maghiwalay. Sige. Sumagot ka. Talagang sumagot ka. Paghiwalay. Di ba dapat lumuhod, umiyak at magmakaawa? Sa susunod, alagaan kita. Mumingyan, tumigil ka. Di ka aalis, ipaliwanag mo. Ganito ka, tapos na. Kagabi, ang una kong pagkakataon, panagutan mo ako. Mumingyan, narinig mo? Mumingyan. Sabihin mo, sasabihin sa Jiang Shao na habang nag-iisip siya, nalabas ang totoong saloobin? Universidad ng Qinghe graduation ceremony. Hindi ako nagkakamali, no? Hindi po kayo nagkakamali. 3 taon na siyang naiiwan. Itong batang to, sa wakas gagraduate na rin. Si Xiaohui naman, simula pa noong bata, masunurin na talaga. Isang batang matalino at laging nangunguna sa klase. Kung hindi lang dahil sa kuya niya, at sa hindi namin pagkakasundo, hindi sana siya naging ganito kabaliw. Sa mahabang panahon, palagi na lang nagkakamali ng akala ang binata tungkol sa inyo. Hindi nyo ba siya paliwanagan? Boss Jiang, mukhang mayroon ang panganay na antisosyal na personalidad. Ano ang epekto nito? Malamig ang puso at walang pakundangan sa pagpatay. Pagkapanganak kay bunso, namatay ang ina sa panganganak. Ang panganay ang may pinakamatinding galit kay bunso. Tandaan niyo po, huwag kayong magpakita ng pagmamahal kay bunso sa harap niya. Kung hindi, Okay. Ang galing mo, Xiaoqi. Ang mga negosyo ng pamilya Jiang ay maghihintay sa iyo para ipagpatuloy. Sige. Para lang maprotektahan si Bunso, kaya nyo siya laging pinapahirapan. Kung ipapaliwanag nyo sa kanya, maiintindihan siguro niya ang inyong mabuting hangarin. Kung noon pa lang ay nagpakatapang na ako at ipinaospital si Xiaoqi, hindi sana siya pinagmalupitan ni Xiaoqi ng ilang taon. Sa anumang paraan, kasalanan ko rin ang lahat. Ngayon, dahil sa gabay ni Mingyan, nabuksan na ang kanyang puso, makakapamuno na siya sa kumpanya.
Wala na akong ibang hihilingin pa. Matanda kang gago. Dahil nandito ka na rin, isasama na kita sa impyerno. Basta't ang mga miyembro ng pamilya Jiang ay mamatay na lahat, ang lahat ng ari-arian ng pamilya ay mapapasa akin na lang. Jiang Shui. Jiang Kosan. Wala sa inyo ang makakatakas. Dumating na naman ang taunang graduation season. Dito, ang buong faculty ng Tsinghua University ay bumabati sa lahat ng estudyante ng maligayang pagtatapos. Salamat! Graduate na kami. Boss Jiang, sabi mo, 3 taon na kaming sumusunod sa'yo. Kung aalis ka na, ano na ang gagawin namin? Tama, pwede bang hindi na lang graduate? Ano ba kayo, nagmamadali? Pumunta na lang kayong lahat sa kumpanya ko, okay? Talaga? Ingat. Jiang Shui. Jiang Shui, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba? Mabuti naman at okay ka, basta't hindi ka nasaktan. Ano nangyari? Maayos naman, bakit biglang bumagsak ang flower basket? Hindi ko alam. Siyempre, iyon ang regalo na inihanda ko para sa inyo. Ang galing ng hero na sumagip sa dalaga. Naiyak na nga ako sa tuwa. Jiangqi. Aking mahal na ama, iyan ang sorpresa na inihanda ko para sa kapatid ko. Bakit hindi mo ba nagustuhan? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto ko ang buhay ninyo. 1 minuto na lang. Sa lugar ng seremonyang ito, may itinago akong bomba. Binibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Ibigay ninyo sa akin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Jiang tapos mamatay kayo. O kaya tayong lahat ay mamamatay ngayon din. Ikaw, Nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw. Hindi ako nababaliw. Dahil kayo ang nagtulak sa akin. Kayo ang may kasalanan. Oo. Dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa pagkapanganak mo, hindi ko kailangang mawalan ng ina. Kung hindi dahil sa iyo, ang pamilya Jiang, lahat ng dapat ay akin talaga. Sinasabi ko lang na ibalik mo ang mga iyon sa akin. Anong mali doon? ang daldal mo. Muming yan. Hinahamon mo pa ako? Puta ka! Hindi ka ba natatakot na pindutin ko ang switch at tayong lahat ay maging abo? Ang bomba na sinasabi mo. Ito ba yon? Tama, natatakot ka na ba? Kung natatakot ka, bilisan mo. Nababaliw ka ba? Gusto mong magsama tayo sa kamatayan? Maligayang kaarawan. Peke. Siyempre, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Gusto mong bumili ng bomba gamit pa ang flash sale sa isang shopping app? Gago? Paano naman naging peke yon? Pakiusap. Kuya, nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Gusto mo pa ngang bumili ng totoong bomba? At ginamit mo pa ang flash sale ng isang online shopping app, 9 pesos at 9 sentimos, libre ang pagpapadala. Kamusta? Ito ang parcel ni Jijiang. Yung bomba pang biro na binili ni Jiang Shui. Bata-bata. Sa pagiging gago mo, kapag ipinagkatiwala sa'yo ang pamilya Jiang, malulugi rin yan sa bandang huli. Jiangqi, ikaw ay sinasabing may kagagawan sa pananakit ng sadya at pagbabanta sa kaligtasan ng publiko. Sumama ka sa amin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tumigil ka nga. Hindi ako papayag. Tay, sagipin mo ako. Anak mo talaga ako. Tay! Ikaw ang may kasalanan yan. Kahit hindi ka makulong, Ikukulong pa rin kita. sa mental hospital, hindi. Umalis ka!
Huwag, ayaw na kitang makita. Sagipin mo ako, Tay. Hilo na hilo ako. Jiang Shui, Masakit ang ulo ko, ang hilo. Mahal, mahal ko. Mamamatay na ba ako, mahal? Mahal ko. Muming yan, gising. Anong ginagawa nyo at nakatayo lang dyan? Tulungan nyo siya, tulungan nyo siya. Muming yan, tumawag ng ambulansya. Gising ka, huwag kang matulog. Hindi ba't kasal lang yan? Pumapayag ako. anong sinabi mo? Muming yan. Gising, gising, muming yan. Jiang Shui. Jiang Shui, gising ka. Huwag kang matulog. Hindi ba't gusto mo lang na mahalin kita? Pumapayag ako. Yun lang naman. Talaga? Sinabi mo yan ha. Bawal kang magbago ng isip. Wakas,